It all started po kasi nung bata ako, sakitin talaga ako eh. Nagulat siguro yung nanay ko kasi sinong bata? Kami lang naman nandun. Dalawa lang kayo. Pinipilit ko talaga nandun. Then pagtingin ko, wala na siya. Kaya nga sabi ko nga kay sir, I like the compliment, but I don't want to be called expert. Right. Kung alam nyo lang, when I was starting, natutulog ako mag-isa sa gitna ng gubat, tutulog ako sa loob ng kuweba just to prove to myself na nag-e-exist yung mga yan. Sa mga hindi po naniniwala, for sure, darating naman yung pagkakataon sa buhay ninyo na mayroong kakaiba na hindi nyo kayang i-explain through science. At that's the time na masasabi nyo na the end point of science is always paranormal. Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga Bulgar? We are in for another treat today dahil makakasama natin ang isa sa mga pinakasikat na paranormal expert sa ating bansa. Mga kabulgar, let's all welcome Mr. Ed Kaluwag. Ed, thank you for Yeah, being here. Finally, naudlot yung last year natin. Finally, you're here. Pero actually, thank you for the compliments, but I'd rather be called a paranormal investigator rather than expert. Right. Kasi I do believe na pagdating po sa mundo ng paranormal, wala pang expert. Right. Kasi yung the unknown is still out there. So hindi pa natin nalalaman lahat. So I'd rather be called paranormal enthusiast or investigator. Interesting. Mga kabulgar, dahil malapit na naman ang All Souls and All Saints Day, alam naman natin na in demand ka na naman dahil sa abilidad mo na makadama ng mga elements na hindi talaga nararamdaman ng normal na tao. Kwentuhan mo naman kami kung paano nagsimula to. It all started po kasi nung bata ako, sakitin talaga ako eh. So, I never had a chance na makipaglaro ng matagal. There was a time na naging bedridden ako for almost 2 years. Hindi ako lumalabas. So, wala akong idea kung ano na yung nangyayari sa labas. Anong klaseng sakit? Anong nararamdaman mo? It started with high fever noon kasi nung panahon na yun, ang tawag nila typhoid fever lang. And then napunta dun sa muntik na akong nagka-polio. So, hindi ako talaga nakakalakad. Hindi ako naglalakad. Sa bahay lang ako. Ilan taon ka nito, Ed? 9 or nag-start to ng in between 7 and 8 and then umabot sa 9. Doon sa point na yun. Yun yung mga time na iniiwanan ako ng nanay ko, mag-isa palagi sa bahay kasi they have to work. Ako naman, iiwanan lang ako ng pagkain ko doon sa aking table. Tapos meron akong rocking chair doon, nandun lang ako maghapon. And then it so happened na may mga pagkakataon, around mga 8 years old na siguro ako, may pumupuntang bata sa akin. Nakikipaglaro. So that's the time, akala ko naman, bata Normal lang siya. to. Akala mo normal lang siya. Bata po siya eh, kasi at palagi ko siya nakikita na parang galing ng school. Okay. Kaya ako, hindi pa ako nakakapag-enroll ng grade 1 noon. So supposed to be, nag-grade 1 ako, 9 years old na ako eh. So akala ko, darating siya kasi makikipaglaro sa akin, tapos na yung school nila. Naglalaro lang kami, normal. Yung mga laruan ko na iniiwan, lalaro din namin. Pero anong itsura nun? Para ba siyang parang silhouette lang o talagang parang totoong tao? Sa akin, sa interaction namin, bata talaga. Talagang bata. Kasi he was able to hold the things na nilalaro ko din. Pero may pinagsabihan ka ba nito? Like, kasi syempre, ikaw as a kid, tayo nun kahit minsan ng bata tayo, syempre pag may sakit tayo, tinatago natin sa mga magulang natin, nagkalaro tayo, at syempre gusto nyo nagpapahinga tayo. Yes. In your case, may pinagsabihan ka ba? Nakwento mo ba sa
Hindi, kasi nung time na yon, akala ko kasi kapitbahay namin yun na sinasabihan ng lola ko or ng nanay ko. Kasi kapitbahay lang namin lola ko eh. Tapos, akala ko parang, uy, pinapupunta lang doon para may kalaro ako. So, akala ko talagang kakilala ng nanay ko yon, ng lola ko. Yung normal na bata talaga, na typical boy. Tapos, it so happened, ang nangyayari lang, nagtataka ako kapag malapit na dumating yung nanay ko, Nawawala. umaalis na siya, umuwi na. So, sa akin, normal pa din kasi baka mamaya kakain na sila, uwi na talaga sila. So, ganoon. So, there was this time na dumating yung nanay ko, nauna, maaga yung nanay ko, nandun pa siya. Tapos, nagpiprepare na ng pagkain. So, sabi ko dun sa nanay ko, dito na natin pakainin yung bata. So, yun yung time na nagulat siguro yung nanay ko kasi sinong bata? Kami lang naman nandun. Dalawa lang kayo. Pinipilit ko talaga nandun. Then pagtingin ko, wala na siya. That's the last time na nakita ko na rin siya mula nung tinabi ko sa nanay ko. So, that time, hindi ko alam. Ito ba imaginary friend ko? Oo, kasi di ba pag mga bata tayo, uso yung imaginary friend eh. Pero kasi it was so natural. Normal, naglalaro kami. Yung mga toys ko, binibigay ko sa kanya. Kaya dyan nalaman yung nanay mo, diba? So, syempre, parang I'm sure nagtaka, natakot yung nanay mo. Pinigilan mo ba yung gift mong yun na nakakakita ka? Yung time na yun, hindi ko na pinansin kasi Pero bumabalik pa rin siya. wala na. Yun na yung last time. Nawala din. Hindi na siya nagpakita sa akin. Okay. Tapos, so, since noong time na medyo okay na ako, I struggled hard para makalakad. So, nakakalabas-labas na ako ng bahay. So, may mga nakikita ako na hindi ko na lang pinapansin kasi pag tinuro ko sa iba, hindi naman nila nakikita. Paano mo na differentiate ngayon sa tunay na tao sa paranormal na nakikita mo? Pag nakikita ko kasi yung iba, parang bigla na lang nawawala eh. O kaya, kunwari, nakita ko yung unang tao naglalakad, tapos biglang may kasabay siya, tapos mawawala yung kasabay niya. Wala. Oo. Ang hindi ko lang makalimutan, when I was college na ako noon, sumakay ako ng jeep, tapos may katabi akong maglola. Ayun, sabi ng driver, umusad ka nga kasi para mapuno na tayo. So, hindi ako umuusad kasi may katabi Kasi akala mo ako. may katabi ka. May katabi ako, ba't ako uusad? Sabi ng driver, ang kulit mo naman. Nagpasakay ngayon ng 2 tao. Pag upo ng 2 tao sa tabi ko, wala na, natahimik na ako. Kasi, sino yung katabi ko? Bakit? So, yung ganung sitwasyon, ano yung nagiging reaction mo lang? Nilet go mo na lang siya? Hindi mo na siya pinapansin? Kasi, parang ang hirap din, hindi ka naman papaniwalaan. Correct. Ang mababrand ka, gano'n. So, alam naman natin na yun nga, hindi normal sa tao na nakakakita yung ganyang klaseng abilidad, right? May nangyari na ba sa'yo na pinagtawanan ka, kinutya ka ng ibang tao, madalas? Elementary days. Kasi maglalaro sila, maglalaro yung mga kalaro ko. Tapos ako, hindi, kasi meron akong kinakausap somewhere. So, pag nilapitan nila ako, tingin nila sa akin. Nababaliw, oo. Paano mo na-overcome yun? Ano yung naging impact sa'yo nung ganung sitwasyon? Kasi syempre, di ba, alam naman natin, elementary, high school, maraming bully. Pero iba yung ganyang klaseng bully eh. Yung sinasabihan kang baliw, paranormal. Actually, binabago nga nila yun. Yung instead na paranormal, sasabihin para-abnormal eh. Pero wala tayong magagawa doon. Yun ang idea nila eh. Pero sa akin, naging ano yun eh. Kung ano yung sinasabi nila na gano'n, yun ang ginawa kong normal. Kasi yun ako eh. Wala naman akong magagawa. Hindi ko naman mababago. So, nag-start, in-embrace ko na lang siya during that time na naintindihan ko na. Kasi I started yung maggupit ng mga clippings about yung mga ganitong bagay. Started Lakbay Diwa kay Sir Jimmy Licao ko yata. Kay Sir Jimmy. Kinakat ko yung mga clippings niya. Binabasa-basa ko yun. Kasi mahal ang bayad sa seminar kapag nag-a-attend ka.
May seminar for that? That time, it was Sir Jimmy Licauco. Kasi parang ano no, parang narinig ko rin dati. Yung Pag inner may third mind. eye ka yata, The inner mind. merong, ayun nga, parang kailangan magturuan to open it and to use it ng properly. Para hindi ka malito. So, Correct. merong na seminars conducted by the late Sir Jimmy Licauco na later na-meet ko na rin naman siya personal at naging. Pero nakokontrol mo ba kung sino yung gusto mong kausapin sa ayaw mong kausapin? Saka paano ka namimili kung sino lang yung gusto mong pansinin saka yung hindi mo gustong pansinin? At this point, itong time na to, kunwari meron kami mga exploration. Kasi bago ko gawin yung isang exploration, meron akong goal. Nagsiset ako palagi ng goal. Kunwari, ang sinasabi sa iyo ng mga tao is, merong nagpapakita dyan, may nagpaparamdam dyan, hindi matahimik. So, ang goal ko is alamin yung reason bakit hindi siya matahimik. So, yun lang yung hahanapin ko. Siya lang. Wala akong ibang, hindi ko papakialaman yung iba kasi they are everywhere Kahit dito sa lugar niya, meron naman wala tayong magagawa. Kung hindi naman siya yung sinadya ko doon, hindi siya yung kakausapin ko. Ibig sabihin kahit kunyari meron ang specific person na gusto nilang kausapin or specific element na gusto kausapin, pero may nakikita ka talagang humihingi ng tulong, ini-ignore mo na lang. Sa ngayon kasi, minsan kasi mahirap like for example, nung bago-bago pa ako, masyado akong excited na gawin yan. Kaso, merong pagkakataon na ang hinihiling sa akin ng spirit ay puntahan ko yung magulang nila. Which is, nasa ibang lugar, ang layo. Sasakay pa ako ng barko or mag-airplane ako. At that time, wala naman akong capacity to do that. Unlike ngayon, kahit papaano kapag may nagre-request o may mga client na nagtatanong, at sinasabi ko na pwede po yan, pupuntahan yung lugar. At least, merong nagpo-provide for the transportation. Dati kasi ako, masyado lang enthusiast ako na sige, puntahan natin yan. Gawin natin yan. Para bang dumating kasi ako sa point na sobrang nagda-doubt din ako Kaya ang gusto ko, patunayan ko, nung time ko nagsisimula ako, hindi naman uso yung cellphone with cam. Talagang pag gusto mong ma-experience, actual. Punta ka sa haunted house, magstay ka doon, alamin mo anong meron. Kumbaga, subukin mo lang yung sarili mo. Gaano ka tatagal sa loob ng isang lugar na nakakatakot. Pero matanong ko lang, ano ba sa'yo, sa tingin mo, yung pinakakakaibang ni-request sa'yo ng spirito? Yun nga, yung kausapin ko yung magulang niya na sabihin na wala na siya. Tapos, syempre, alam mo kasi yung isang time na yon, may pagkakataon na ayaw niya akong tigilan. So talagang pinuntahan ko, sinadya ako naman. Tapos yung sinasabi ko na pinapasabi actually it was an incident na nabalita rin naman. Tungkol sa nabatay sa riot ng Pratt. Somewhere dito sa hindi ko na lang babanggitin at hindi ko na rin sabihin kung sino yung naging victim. So sinusundan-sundan niya ako. Kahit sa bahay niyo? Yeah. So alam mo yung habang nakaburol siya, pumunta kami ng friend ko doon, kahit hindi naman kami invite, hindi naman kami kasi kilala. So, pero ang sinasabi sa akin, kausapin ko yung mother niya at ipaalam na nandun pa siya. Tapos, sabi ko, paano ko mapuprove sa mother mo na ikaw yung kausap ko? So sabi niya, sabihin mo, Mami, hindi ko na matitikman yung paboritong niluluto mo sa akin na spare ribs na sinigang. And then, he mentioned something about isang gamit na niregalo sa kanya specifically ng nanay niya. So yun yung sinabi ko. That's the time na nagulat yung nanay kasi how specific. Na sila lang may alam. Sila lang. Kasi yung gift na yon binigay sa kanya on a special day.
Ed, paano ka naman napunta sa mainstream, sa TV, radio? Paano naman nalaman ng public yung kakayahan mo? Noong una talaga, hindi ko naman to inaano eh. Kasi ayoko nga na ano, dahil by profession, nagtuturo ako eh. I'm also a teacher. So nagtuturo ako that time. At hindi ko pwedeng isabay yung mga ganito habang nagtuturo. Kasi yun yung reason kung ba't nag-stop ako magturo eh, kasi nag-focus na ako dito dahil hindi kasi pwedeng sabihin na yung may mga bata kasi naturally nakakakita. So hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi totoo yan kasi totoo naman. So medyo na-trap ako between dun sa sarili kong ability plus dun sa aking commitment as a teacher. So nag-start ako nung time na medyo ano na ako pagtuturo, nag-iisip. So, nakakita ako sa Facebook ng mga groups regarding, kasi naghahanap na ako ng makakausap ko na merong same na level of experience eh. Kumbaga, naghahanap ako ng community. So, there was this group na nakikibat in lang ako sa comment kasi mga nagtatanong tapos medyo malabo yung sagot ng iba. So, nakikibat in lang ako. To the point na napansin ako ng admin, sabi niya, pwede ka ba namin invite, ganyan-ganyan. So, we conducted yung mga pre-seminar sa Luneta, kami yung nagsiseminar. And then, yun, nag-form kami ng group, tapos gumawa kami ng tinatawag na ghost tour sa Intramuros. Kami yung nag-facilitate doon, kami yung unang gumawa noon. So, hanggang sa lumawak yung mga nag-join. And then na-invite one time, na-invite kami sa isang TV show. Unang appearance ko sa TV is sa SIS, yung kila Camille Prats. Correct. Then, since then, nagtuloy-tuloy. And then napunta ako with the KMJS. Ayun, nagstay na. Doon ako na tagal. Paano nabago nun yung buhay? Nabago in a way na mas marami ka nang natutulungan, plus mas marami na yung nakakaunawa doon sa mundong ginagalawan ko. Kasi before, parang ano yan eh, hindi ka, parang pag may ganito ka, nakakonect ka kagad doon sa mga quack doctors kung tawagin. Correct. Doon ka kagad nililinya. Na ano yan, agimat yan, mga ganon. So gusto kong lagyan ng ng variation ba? Na separation between dun sa kasi pag sinabi natin paranormal, ang lawak niyan, hindi yan nakakonsentrate sa isang lang. Pag sinabing may third eye, sabihin nakakakita lang. No, hindi. Yun pa lang yung tip of the iceberg. Yung nakakakita ka or nakakarinig, that was sixth sense. Yun pa lang yun. Hindi pa yun yung the whole. Kaya nga yung, sabi ko nga kay sir, I like the compliment, but I don't want to be called expert. Right. Ed, ano bang gusto mo sa ginagawa mo? What do you get from it? Unang-una, I get to explore the unknown, which is yung lagi ko sinasabi na seeker kasi ako eh. Gusto ko yung truth. Gusto ko yung totoo. Gusto kong i-prove yung totoo. That's why during my maraming samot-sari talaga kapag binasa mo yung comment sa aking YouTube channel. Andun yung, kasi ganito yan, kasi ganon yan. Although, nabash ako for several times sa social media, sa TV networks, pero I don't care kasi hindi naman yung passion nila yung mambas, passion ko yung ginagawa ko, I don't care. Ganun lang naman. Which leads me also to the next question. Ngayon that you've already established your name, kilala ka na, marami na naniniwala sa'yo, meron pa rin bang ilan-ilan na pinagtatawanan ka, hindi naniniwala sa'yo, and how do you react to them? Yung hindi naniniwala, napakarami niyan. Siguro, kasi ang problema kasi, dito sa aking mundong ginagalawan, mas controversial pa to sa showbiz. Correct. Kasi, ang isang tao kasi, nagtataka lang kasi ako, hindi ko maintindihan up to now, is bakit kailangan magpagaligan tayo? Kung tayo ay nakatutok sa isang goal, pare-parehas naman ang gusto namin gawin eh. Gusto namin
i-prove that the existence of supernatural. Na merong iba maliban sa tao na hindi naman natin nakikita ng pangkaraniwan, that there is a multiple dimension. Isa lang naman yung goal. Kaya lang ang nangyayari kasi is nagpapagalingan. So, wala naman tayo magagawa daw kasi yun yung gusto nila. Sa akin kasi kung sila yung magaling, edi sila na. Wala naman, di naman ako nakikipagkumpetensya eh. It so happen, siguro na nauna lang ako sa inyo na nakilala, kaya sinasabi niyong pinagmamagaling ko yung ginagawa ko. No, hindi ganon. Kaya lang, ang gusto ko lang mangyari is sana instead of magpagalingan, magsama-sama on a certain yung isang layunin lang. Yun lang naman. Yung pinagtatawanan niya, madami pa din. Kasi there are several issues doon sa mga guesting ko with the TV show na sobrang nabash naman talaga ako. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng actually, alam naman natin ang mainstream, alam naman natin na may mga nangyayari na actually accepted ko yun. There was this time na mga nabash ako, pero akala nila kasi it happens on the same day. Diba? Sa mga shoot kasi, hindi naman process yan, ilang araw din yung pag pinanood mo, ang alam mo, it happened on that day. Pero yung behind the scene, hindi naman nila alam na it happens at least ilang days nang nagdaan, pinagdugtong lang eh. And then yung tao kasi, nakapokus na yung utak, napanood kita, ganon-ganon, palpak yung ginawa mo. Are you there? Nandun ka ba nung ginawa ko yon? Wala ka naman dun eh. What happened between the gap? Yun yung hindi nila makonek eh. Yun yung hindi nila naintindihan. Kung nag-shoot ako ngayong Monday, tapos nag-shoot para ulit ng another day, pag pinagdugtong mo yan, isang panood lang yan. Hindi naman yan magkaibang araw. Tapos, papasok lang sa 30 minutes na episode. Yeah, nakalagay lang doon sa ganong time frame. Pero yung maraming nangyari, hindi naman nila nakita yun kasi hindi naman ipapalabas lahat. So, that's the reason bakit ibabash ka, ganito. And then, una-una, hindi naman ako perfecto para sabihin ko. Like, for example, ito yung kwento na for how many years, hindi nawawala sa thread ng comment yung tungkol doon sa basaang tubig. So, there was this episode with the KNJS, no? Na nagpunta kami sa isang lugar na ang case ko, i-investigate ko yung sumusuka daw ng palaka. So, pagdating ko doon, sila from the airport, dire-diretso, walang pahinga na yan, papunta na doon sa site. And that time, sobrang umuulan, napakadulas ng daan, bit-bit ko yung sandals ko, naglalakad kami, madulas, at the same time, kinukuhanan ka ng cam. So, tapos nag-investigate ka, ito yung time na siguro, nagkaroon lang ako, nag-mumble yung words ko, like for example, ang sinasabi ko that time, lalo na ngayon, basa ng tubig. Kasi, ang tungkol sa palaka yung pinag-uusapan. So, but the word came out na instead of basa ng, basaang. So, there was this little words lang na, isang salita lang na bago at mukhang hindi lang naayos siguro sa editing. Pero yun na yung ginamit nila na pang-bash sa'yo. So, kaya kapag may ganun, tatanungin ko na lang, how do you want me to answer that? Do you want me to answer that real talk or do you want me to answer that scientifically? Diba? Pwede naman eh. Yeah. So, mga ganun na lang. So, hindi naman ako nababother na sa ganun. Masyado ng yun. Meron bang makakapag-stop sa'yo sa ginagawa mo ngayon? Makakapag-stop sa akin? Siguro pag hindi na ako nakakalakad. Kasi, actually, may mga point na dati kasi, yung mga akyat-akyat sa bundok, talagang, dahil gusto kong i-prove nga yung existence nila, ako mismo yung pumupunta. Nagsistay ako, kagaya ngayon, lagi sinasabi ng mga sa comment,
Sige kaya kung talagang matapang ka, magstay ka nga dyan, matulog ka nga dyan. Kung alam nyo lang, when I was starting, natutulog ako mag-isa sa gitna ng gubat, tutulog ako sa loob ng kuweba just to prove to myself na nag-e-exist yung mga yan. So, ano pa yung gagawin ko? Ano pa ipuprove ko ngayon? Na-prove ko na yan before eh. At hindi ko yun ipuprove sa inyo. Why do I have to prove myself to you? Diba? Kung hindi kayo naniniwala, let it be. Mundo nyo yan eh. Mundo ko to eh. Diba? Was there ever a time ba na yung wife mo, yung pamilya mo, at some point, trinay kang pigilan sa ginagawa mo? Kasi syempre, ikaw na nagsabi, nade-divide yung oras mo, nade-drain yung energy mo. Has there ever been a time na, tigil mo na yan kasi hindi na siya healthy for us? Sa family ko po, wala naman. Kasi both my parents are already gone. Nanay ko, very supportive siya nung nabubuhay pa. And then father ko nung una. Pero nung nakita niya na pinupuntahan ako ng mga tao at nakakatulong ako sa tao, okay na rin sa kanya. And then, ito naman, family ko ba yun? Yung mga anak ko, okay naman sa kanila. Wala naman problema. Mula pagkabata hanggang ngayon, ano yung tingin mong natutunan mo sa journey mo of being a paranormal enthusiast na hanggang ngayon ina-apply mo sa buhay mo? Yung siguro na-awaken lang ako spiritually. Mas naging, instead of naging mas malawak yung pananaw ko sa bagay-bagay, sa lahat ng nangyayari. I get to know yung mga saloobin nila na kaya sila ganyan kasi ganun. So that's why naging mas pasensyoso, mas maging nauunawaan ko na yung, kumbaga, naging ano ko kasi, kung yung mundo nga na hindi pang tao, pilit kong inuunawa, bakit hindi ko uunawain yung mundo ng tao? So, mas naging malawak yung pangunawa. At naging mas malawak yung horizon ng paningin ko. Ano pa yung mga pwede mong sabihin sa mga hindi pa rin naniniwala sa'yo hanggang ngayon? Sa mga hindi po naniniwala, for sure, darating naman yung pagkakataon sa buhay ninyo na mayroong kakaiba na hindi nyo kayang i-explain through science. At that's the time na masasabi nyo na the end point of science is always paranormal. If there's one thing na gusto mong maalala ng mga Pilipino, sinong gusto mong maalala namin si Ed Caluwag? Siguro, the same Ed Caluwag na kaharap na ngayon. Yun na mismo. Kasi kung ano naman ako ngayon, ganito rin naman ako sa loob ng bahay namin. Wala naman nagbago eh. Walang iba. Kung ako ay ganito magsalita dito, sa labas, ganun pa rin naman. So, ako mismo. Ed, anong advice mo sa mga viewers natin na may mga third eye din na gustong gawin yung ginagawa mo? Actually, marami yan, ano. That's why doon sa aking YouTube channel po, ano. Yung mga collaboration ko with the ghost hunters, marami kasing iba na nag-e-explore lang ng basta-basta. I mean, papasok ka sa isang haunted na lugar, tapos mag-iikot-ikot ka lang, not knowing na meron kang maaabala or meron kang magagambala doon. Akala mo wala lang yon. Pero the truth about supernatural is kung ano yung akala mong wala, yung akala mong hindi ka maapektuhan, yun yung mas mabigat. Kasi yung mga nagpapakita, yung mga nagpaparamdam niya, yung mga nagpapapansin, sila yung mga mas mababaw na kadil, na idil. Kaysa doon sa mga hindi. Kasi ang atake ng mga hindi mo nararamdaman is more on psychological. Matanong alam mo siya, yung mga sinasabi ni Sir Ed na ano yung mga nakikita yung mga mababaw, ano normally intention nila? Ba't sila nagpapapansin? Usually, mga earthbound din sila, may mga unfinished business pa. Pero lang silang, tsaka karaniwan ng haunting na ganyan is ang tawag doon residual hunting. Mm-hmm. Para ito kasi mga bagay na to, lahat yan. Parang nagsaserve yan as a tape recorder. Parang recorder yan. Parang camera lang. Nagpo-project lang yan on their own kapag, kunyari, namatay na yung isang tao. So, sa mga opisina, di ba? Pag may namatay, sabihin, naku, parang nakita ko si ganun eh. Kung saan siya nakikita.
memories niya yon, naglilinger pa din yon, imprints. So, hindi yan capable manakit. Kasi nagpe-play lang yan, nagpe-play lang palagi. At kunwari, merong case akong na-handle, isang janitor, laging nakikita. So, nung tiningnan ko, sabi ko, may pattern po yan for sure. Kung anong oras niya ginagawa yung bagay na yon, doon din yung time na makikita niyo siya. Kasi yun yung kumbaga, at kung ito lang yung area niyang nililinis, ito mo siya madalas makikita. Kasi yan ang recorded memories ng lugar. Kaya hindi lahat ng hindi lahat ng sinabing haunted talaga. Kunyari ngayon, may nakita, tapos pumunta ka bukas, wala naman. Kasi yung time na nakita yon, merong special yun eh. Kumbaga yung time na yun, let's say, yung time na nakita mo yung ghost doon, that's the time na namatay siya. Yun yung oras na pinatay siya. So bakit kita mo yun? Kumbaga parang nagpe-playback lang ng nagpe-playback. Paulit-ulit. And eventually mawawala din yan. Ed, what's the best message na kahit sino sa amin na kunyari meron na feel, meron nakita, ano yung pinakamagandang message na pwede namin sabihin sa mga elements na pwede namin ma-encounter? Well, pag sinabi natin elementals, they are other being. Hindi sila multo. Kasi they are living beings also. Yun nga lang, sa ibang dimension. Ang number one lang kasi lagi kong sinasabi, no? Kaya doon sa viral na iconic na salita ni Ed Caluwag, yung hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Kasi you always set your intention. So kunyari, pupunta ka sa isang lugar, at ramdam mo, sabihin mo lang na wala naman po akong intention na guluhin kayo, narito lang ako para gawin yung akin. Kunyari, yun lang yung purpose mo. Let's say, for example, magsushoot lang kayo dun sa lugar, let them know. Hindi yung basta-basta ka mag-i-invade. Kasi kahit tayo naman, pag ba meron tao, biglang pumasok sa bahay mo, hindi mo kilala, hindi ka magagalit. Siyempre, magagalit ka. Ed, last question na. Anong gusto mong ibulgar? Okay, ano yung gusto kong ibulgar? Una-una, gusto kong ipaalam po na hindi man kayo naniniwala sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Secondly, maging mapanuri po kayo at hindi lahat ng psychic na humaharap sa inyo ay totoo. So alamin nyo, maging logical kayo. Pag illogical, hindi totoo yan. So ano pa? Gusto ko ibulgar? Siguro, gusto ko lang ibulgar na lagi na po akong nag-upload sa channel ko kasi sila sabi ng mga tao, Sir Ed, tagal mo upload. And I'd like to greet po yung mga kuya and ate sa buong Eagles ng buong Pilipinas po. Maraming salamat po. Sir Ed, thank you very much for guesting. Ano po, very, very busy ka. Salamat po. Salamat. To all our viewers. We'll see you again next time. Goodbye.